C. So as you can notice, parehas na ngayon sila. Diba? So itong strand na ito, ito yung mapupunta sa isang daughter cell. And then itong strand na ito is yung mapupunta naman dun sa kabilang daughter cell. Diba? One cell magdi-divide into 2 daughter cells. So ngayon, meron na silang isang set na DNA molecule na identical. Tignan nyo, parehas naman sila ng sequence, yung 3' at 5' nung dalawang strands ng DNA natin. So by this mechanism, nakakopy natin yung information sa DNA natin. So ngayon, dito sa isang strand, yung nasa topmost na strand natin, so kung matatanggal natin, kunwari itong red, is yung hydrogen bonds, the helicase will move continuously sa DNA natin. Tatanggalin niya yung mga hydrogen bonds na yan para ma-open pa yung segments ng DNA natin. So habang nag-move sa helicase, lagay ko na sa helicase dito sa bandang dulo, diba it creates a torsion ahead of the replication fork. Na-demonstrate ko na nayuyupit yung DNA natin dito kasi nga naka-twist siya. So to relieve that torsion, meron tayong si topoisomerase that relieves that torsion para hindi mayupit yung DNA, hindi masira. Now, as the helicase continuously unwinds the DNA, itong sa top na strand natin, tuloy-tuloy yan. I-replicate yan ng DNA polymerase. So, tuloy-tuloy yung replication. So, tuloy-tuloy yung replication. Itong strand na ito, that is continuous replication. Tinatawag natin na leading strand. Diba? Naalala ninyo? In contrast, yung nasa baba, so, nag-umpisa tayo rito naglagay tayo rito ng primer. Ito yung primer natin dyan. Dapat may primer din syempre sa baba. So ngayon, dahil ang direction sa baba is 5' to 3', nasa kanan yung 5' nung nasa babang strand, maglalagay ulit ako dapat dito ng primer. Diba? So at na-open ko ulit yung region na nandito, drawing ko lang ulit yung DNA dito. Dito yung 5' ko. So maglalagay ulit ako rito ng primer. So, ibig sabihin, dito sa kabilang strand, hindi ma-replicate yung DNA hanggat hindi na-open yung DNA strand natin. Kasi pabalik, di ba? Opposite yung replication niya. So, every time na na-open yung DNA, nag-a-add ng primer bago ma-replicate ni polymerase yung chain natin. So, andito yung 5' sa kanan, so replicate niya to 3'. 5' ulit to 3'. Kaya you will notice na sa leading strand, isang primer lang yung na-consume natin kasi continuous ang replication. Ito sa baba, tinatawag nating lagging strand. Yung replication, putol-putol. Ito isang fragment, another fragment, and then ito yung another fragment. These fragments, tinatawag natin Okazaki fragments. Na eventually, is dahil fragmented siya, isisil siya ng enzyme natin, si ligase. But before sa ligase, by the way, we have another DNA polymerase. Ang function is to remove yung mga primers. Kasi di ba primer itself is RNA. So ayaw natin na may RNA dahil basically DNA yung sinisynthesize natin. So this DNA polymerase will remove yung mga primers na nilagay ni primase para all throughout DNA. So, then isisil yan ng ligase para connected yung buong strand na DNA na. So, ayun yung ating DNA replication. So, kilalanin, dapat familiar tayo dun sa mga enzymes na tumutulong during the replication process. So, punta na ngayon tayo, which is yung topic talaga natin today, si transcription intensive translation. So, another property ng DNA natin is gene expression. Yung phenotypic function niya. Ano man yung information present
sa DNA natin, kailangan is na-express siya as a phenotype. And na-express natin ito via the amino acid that are used para makagawa tayo ng mga proteins. So basically, yung DNA natin is information kung anong proteins yung isi-synthesize ng cells natin. So bakit proteins? The proteins are the building block of our body. Can you imagine a living being na hindi kailangan ng proteins? Diba wala naman? Kasi lahat, every organ, every tissue are made up of proteins. The enzymes that catalyze every biochemical reaction are also proteins. So wala tayong magagawa kung walang protein. So kaya ang DNA natin is information anong proteins yung kailangan ng katawan natin para magawa niya yung mga functions niya for us to sustain life. No? So ang basic unit ng isang protein is the amino acid. So dito sa illustration natin, makikita niyo yung basic structure ng isang amino acid na meron siyang central carbon. Doon sa central carbon na yun is meron nakabind na acid group, an amino group, and an R group. So marami tayong iba't ibang klase ng amino acids and nag-differ sila, they vary specifically sa R group. So this one specifically shows up arginine. No? So chemically, pwede tayo makapag-synthesize ng more than 500 types of amino acids. Pero 20 of them are required sa diets natin to produce our own molecules. No? Dun sa 20, yung 20 amino acids rather is kailangan ng katawan natin para magawa lahat ng basic functions ng katawan natin. So yung 8 doon is essential kasi nanggagaling sila sa diet. Yung 12 i-synthesize ng katawan natin, yung 8 dun sa 20 nanggagaling dapat sa diet kasi we cannot synthesize them. So sila histidine, isoleucine, leucine, lysine, kung naalala ninyo sa biochem ninyo, yun yung 8 na essential amino acid. So, to express the information na meron kay DNA, kailangan ng cell natin ng processes, transcription, and then translation. Ang replication nangyayari bago pa mag-divide ang cell. Specifically, sa S-phase ng interphase, so basically ang replication nangyayari sa nucleus. Ang transcription sa nucleus din nangyayari. That is, syempre sa mga eukaryotes, kasi ang prokaryotes wala namang nucleus. So sa nucleus nangyayari po replication, transcription, and then ang translation naman, obviously, nangyayari sa ribosomes. Kilala naman natin si ribosomes as the site of protein synthesis. So in transcription, kaya nga transcription, we transcribe. Simply put, kino-convert natin yung information na naka DNA into an RNA. So bakit natin siya kailangan i-convert into an RNA? So kunwari meron pang isang strand, tignan natin yung reason. So kunwari, asan na yung... So kunwari meron akong strand ng DNA. So, syempre sa isang DNA is maraming mga genes yan. So, pwede andito yung gene for a specific na trait, andito another gene for a specific na trait, and so on and so forth. Itong mga ito, yung DNA, syempre, we all know na nasa loob siya ng nucleus. Kunwari, nucleus yung red. Ang protein translation nandito kay ribosome, nasa labas ng nucleus. Ngayon, if we want to express a particular trait, we want to express a gene, kailangan dalhin natin yung gene na yon papunta kay ribosome. Yung information, kailangan natin dalhin yung information na yon from the nucleus, ilabas natin, papunta kay ribosome para ma-express siya, para ma-translate siya into protein. So basically, diba baka kasi tatanungin natin, bakit kailangan pang dumaan ng transcription? Na same lang naman basically, ang kung ano yung information na nakay DNA is same information lang na nakay RNA bago siya maging amino acid. So bakit kailangan pang dumaan kay RNA? So why not directly DNA to amino acid? So number one reason is obviously hindi natin pwedeng ilabas ng buo yung mahabang DNA
outside of the nucleus and dali natin siya kay ribosome just to synthesize a single gene. So kunwari itong gene lang na ito, yung gusto natin i-synthesize. Alangan namang ilabas ko pa yung buong chromosome sa nucleus at dali natin sa ribosome para lang ma-synthesize itong gene na ito. So ang gagawin natin is to convert this particular segment into an equivalent na RNA transcript. So basically, same lang sila ng information. Pero itong maliit na segment na to is basically, ito lang rin. Kung ano lang yung kailangan natin. So siya yung dadalhin natin sa ribosome. That way, hindi na natin kailangan ilabas yung DNA which maaaring may prone pa siya for damage kasi nilalabas natin. And dahil malaking molecule siya, basically hindi rin natin siya kayang ilabas sa nucleus natin. So, kuha lang tayo ng segment, convert natin into an equivalent na transcript na dadalhin natin, na pwede nating dalhin kay ribosome. So, in gene expression, ang ginagamit natin is mga RNA. So, kilalanin natin anong difference ng DNA sa RNA. Number one, kung ang DNA is double-stranded, the RNA is single-stranded. So, isang strand lang. So, isang strand lang ng RNA ang kailangan natin for transcription and translation. In terms of the pentose sugar, ang DNA is deoxyribose and then ang RNA naman is ribose, ang kanyang sugar. In terms of the nucleotide bases, yung thymine sa DNA is we replaced it with uracil. So, yun yung mga difference nila. And there are many types of RNA. Three of them is yung talagang kailangan kilala natin during the process of transcription and translation. So number one is the mRNA. Yung kino-convert natin kanina from DNA to RNA, specifically this one, ito si mRNA. Or simply messenger RNA. So kaya bakit siya tawag na messenger RNA? Kasi siya yung nag-carry ng information galing kay DNA na dadalhin niya kay ribosome through protein synthesis. So, in short, it acts sort of like a messenger na kinikerry niya yung information from the nucleus galing kay DNA papunta kay ribosome. Yan. Next is yung rRNA natin. So, parang nawala yung slide ko. Someone else is presenting. Kasi Panganiban pala. Gumagante si Panganiban. Yeah. So aside from mRNA, meron tayong rRNA. rRNA kasi short for ribosomal RNA. So itong mga RNA na ito is makikita natin specifically sa mga ribosomes natin. Ano yung pasakit? Ano sasakit? So, sa ribosomes natin, are associated with the ribosomes. So, yung isang ribosome natin is a complex of RNA molecules and proteins. Yung isang ribosome na nagtatranslate ng amino acid is made up of two subunits. Isang large subunit, makikita nyo sa illustration, and isang small subunit. During the time na kailangan nilang mag-translate ng amino acid, nagko-combine sila as a complex. Pero pag wala naman sila itatranslate, hiwalay sila. So yung rRNA natin is what comprise the ribosomes. And the next is the tRNA, or tinatawag nating transfer RNA. So transfer RNA kasi
they carry the specific amino acid na dinadala niya kay ribosome during protein translation. So, kung tingnan natin yung drawing muna natin earlier. So, kunwari meron akong ito. So, ito yung mRNA ko. So, let's say this particular segment is merong sequence na AUG. So, every 3 na nucleotide bases is tinatawag nating codon. So, itong tatlo na ito na nucleotide base ay isang codon. So, AUG na codon, AUG ay isang codon, halimbawa. Ngayon, sa tRNA, nakita nyo, di ba, clover-like yung kanyang structure, parang sort of letter A, clover. Ano yun? Yan. Nung sa one end, nung clover-like na, ano ba yun? Ganyan na lang kasi hindi ako magaling mag-drawing. Dun sa one end ng clover-like molecule na yun, dito sa end na ito, yung nasa taas, may segment dito na tinatawag nating anticodon, which is complementary nung mRNA codon. So, using complementary base pairing, so this will be, pero RNA, kasi RNA itong mga ito. So, kung may thymine, i-replace lang natin ng uracil. So, dahil A ang supposedly kapartner niya ay thymine, so palitan natin uracil, then ito ay adenine, and then ito ay cytosine. Sa kabilang end niya, opposite of that, is yung specific amino acid na equivalent ng anticodon na UAC, which is methionine. Itong mga ito is very specific, yung mga transfer RNA. Kung ano yung anticodon na meron sila, very specific lang kung anong amino acid yung makakapag-attach dito sa unit na ito ni tRNA. So specifically, sa UAC na anticodon ng tRNA, ang makakapag-attach lang sa kanya is the amino acid methionine. Ngayon, ito idadali na ngayon ito kay ribosome. So sa ribosome, magta-translate na siya. So parang sort of the ribosome will read the mRNA transcript. So kunwari, meron ka dyang mRNA. Yan. Depende kung ano yung sequence. Kunwari, una niyang na-read is AUG. Dahil na-read niya AUG, magdadala si transfer RNA ng amino acid equivalent ng AUG. Dahil nakita niya na AUG, ang pupunta na transfer RNA is yung merong anticodon na UAC na may daladalang methionine na amino acid. So that way, no, nakakapag-synthesize. So kung ang next na codon is another amino acid, idudugtong mo yun. So kunwari, next na amino acid is, or next na codon is for the tRNA na ang dala niya, halimbawa is lysine. So lysine yung next dun sa chain natin, and so on and so forth. So yun yung function ng tRNA natin. So kaya makita nyo rito, no, sa diagram natin, meron tayong tatlong codons, si AUG, VGA, UGU. Equivalent to the tRNA's UAC, CCU, ACA, na meron mga specific na amino acid, methionine, glycine, and then cysteine. Again, very specific sila. So, in transcription, again, kino-convert natin no, yung isang segment ng DNA into an mRNA. No, para makagawa tayo ng mRNA transcript. So, during transcription, the key enzyme na gumagawa ng transcription is si RNA polymerase. So, si RNA polymerase, hindi iba siya sa DNA polymerase. Kasi sa DNA polymerase, ang synthesize niya DNA. So, si RNA polymerase, ang synthesize niya basically is RNA. Si RNA polymerase, siya yung nag-unwind ng double helix. Siya na rin yung nag-synthesize yung mRNA. Ganun din, no, ang pag-synthesize niya is from 5' to 3' direction. Kaya kung makikita nyo dyan, yung dalawang strand ng DNA, yung color blue, no, ginamit niyang strand yung isa kasi sa transcription, isang strand lang ng DNA ang kailangan natin. No, so dahil ang synthesis ng RNA is 5' to 3', ang gagamitin nating template strand is
yung 3' to 5' na DNA. So, during transcription, may mga protein tayo na nagbabind sa specific DNA, sa specific segments ng DNA natin para ma-enhance, malimit yung transcription or ma-activate yung transcription. Kaya tawag natin itong mga transcription factors. Kumbaga itong transcription factors, it sort of connects yung expression ng genes natin and our environment. So, kunwari, may certain gene na that is needed to be expressed, i-activate siya ng mga transcription factors. And iba-iba, maraming iba't ibang klase ng transcription factors. So, for example, may mga activator proteins. Yung activator proteins, they specifically bind sa DNA na segment na tinatawag nating enhancers. Na ang function ng mga activator proteins is to bend the DNA and bring them closer kung saan mag-i-initiate yung transcription para mabilis. Kunwari, dalawang gene na related ang function gusto natin is mabilis silang matranscribe. The activator proteins will bring them closer dun sa tinatawag natin promoter region. Kasi sa promoter region, dito nag-uumpisa yung transcription. Meron ding mga insulator which stops yung enhancers from binding to promoter. So basically, they stop transcription. So on and so forth. So basically, mga transcription factors ito. Na wherein may mga activators which activates, enhances transcription. May mga repressors din that halts transcription. So kunwari, tingnan natin dito. Meron tayong activators, yung green at saka blue, and then yung repressor as the red. So, kung meron tayong present na activators, tuloy ang transcription. Kung mas marami activators, mas mabilis or mas enhance ang transcription. No? Kung kakaunti lang activator, maaring little na transcription. And then, obviously, kung merong repressor, kahit na andun pa yung mga activators, walang transcription na mangyayari. So, kumbaga itong mga transcription factors natin, they regulate, they control gene expression. So, transcription, kagaya ng replication, has 3 steps: initiation, elongation, and then termination. So, during initiation, think of it as the start of a sentence. Na paano ba tayo nag-umpisa ng sentence? Kailangan naka-capital letter. So yung capital letter na yon, tinatawag nating promoter sa transcription. So mayroong specific sequence ng DNA natin that acts as the capital letter or letter region. Specifically sa DNA natin, meron dong tinatawag na data box. Kasi may specific sequence doon na TA, which is part siya ng promoter region. Doon sa tata box na yon, nagbabind specifically yung tinatawag nating tata binding proteins na nag-i-initiate ng transcription. After binding ng tata binding protein, other proteins such as mga transcription factors will bind doon sa promoter region. So after nila mag-bind ng mga transcription factor, the RNA polymerase that eventually siya yung nagtatranscribe is now able to attach. So kung wala itong mga promoters na ito, hindi malalaman ni RNA polymerase saan siya mag-umpisa ng transcription. So kaya sabi natin, yung promoter parang sort of a capital letter sa isang sentence that tells us na ayun yung start ng sentence. So the promoter tells the RNA polymerase na dito yung start ng transcription. Then the RNA polymerase will unwind the double-stranded DNA. Sa replication na gumagawa nun is helicase. Dito, si RNA polymerase is a strong independent enzyme. Siya na lahat. I-unwind niya yung DNA, siya na rin yung magsisynthesize ng mRNA transcript. So, ang pag-synthesize ng mRNA strand is from 5' to 3'. So, dito sa illustration, makikita natin na yung blue, yung original DNA strand,
And then, ang ginamit niyang template is yung 3' to 5' to synthesize the RNA strand in 5' to 3' direction. And then, if meron din tayong, ayan, so, tuloy-tuloy yun, no? During the process of elongation, tuloy-tuloy yung itatranscribe ni RNA polymerase yung DNA into an mRNA hanggang sa ma-reach niya yung end. So, again, 5' to 3', dire-diretso yan. Hanggang sa ma-reach niya yung end. So, paano tayo nag-end ng sentence? Gamit ay period. So, sa transcription, yung period na yon is mga terminators na tinatawag. So, at the end of transcription, may specific sequence that act as the terminator sequence that tells the RNA polymerase na hanggang dito lang yung itatranscribe mo. So ngayon, dahil because of the promoter and the terminator sequences, alam ni RNA polymerase which specific segment lang ng DNA yung kailangan niyang i-transcribe. No? Yeah. So an RNA is transcribed using only one segment of DNA. Pero yung isang segment na yun can be repeatedly transcribed kung maraming RNA copies yung needed natin. So maaaring multiple RNA polymerase transcribes a single strand of DNA to create numerous copies of an mRNA. So dito, let's examine this one. So meron tayong strand at the DNA template strand natin is from 3' to 5' with the sequence CCTAGCTAC. So kung itatranscribe natin siya into an mRNA is 5' GGAU CGAU T. Yun yung complementary niya. Instead of thymine, i-replace natin ng uracil. So para ma-synthesize yung RNA, ang ginagamit natin isang strand ng DNA, yung template strand. Yung non-template strand is tinatawag nating coding sequence ng DNA. Bakit coding? Kasi basically, same sila ng sequence ng RNA except for thymine replaced with uracil. So kumbaga sa dalawang strand ng DNA, ito yung dalawang strand ng DNA. Ito 5' to 3'. Ito ay 3' to 5'. Para makagawa tayo ng RNA na 5' to 3', ang kakailanganin natin is itong strand na ito, di ba? Yung may check. So ito yung template strand natin. Para magawa natin itong RNA na ito. Yung strand ng DNA na hindi natin ginamit sa transcription, tinatawag nating coding strand. Bakit coding? Kasi basically, same lang sila ng sequence sa RNA strand na ginagawa natin. It's just that yung thymine is replaced with uracil. So, tingnan natin. Kunwari, ang template strand mo ay GCU DNA pala to. Wala pa dapat na uracil. GCTAET. Yung kapartner niya na DNA strand, remember this will be C, G, A, E, T, A. Diba? Yung RNA, using the template strand, is, tignan nyo, same lang rin sila ng sequence ng coding strand. Except yung thymine, papalitan lang natin ng uracil. So ito yung magiging C, G, A, U, T, then A. So, kung alam natin yung isang strand, ay yung strands ng DNA, so, malalaman din natin agad ano yung magiging mRNA transcript. Ayan. Ayan. So, try to answer this one. So, if meron tayong template strand shown in this problem, so ano yung magiging product natin na mRNA transcript after transcription? Tingnan ng mabuti. Mayroon tayong 4 options. D.
answer natin? Letter D, no? Obvious naman. Bakit letter D? Yung A, B, and C, puro may thymine pa. So basically, puro D and A pa yan. So the correct answer is letter D. So sa exam, may mga ganito rin tayong problems, no? So, try to practice. No? Basta alalahanin lang naman natin yung complementary base pairing na rule, diba? Tsaka yung anti-parallel. Kung may 5', 3' na strand ka, yung ka-partner nun, palagi dapat yung opposite na direction. 3' to 5'. And then yung base pairing natin, no? So sa DNA and RNA, ang pinagkaiba lang naman is that sa RNA, uracil yung thymine. Palagi, RNA ang transcription at translation ang ginagamit sa translation-transcription. And so ito ay for you to review mga key points during transcription. So nakagawa na tayo, may mRNA transcript na tayo, pero nasa loob pa rin tayo ng nucleus. So bago siya lumabas ng nucleus, may mga sort of tinatawag tayong post-transcriptional modification. Sabihin, minumodify natin yung mRNA transcript bago natin siya dalhin sa ribosome. Again, ang transcription, replication sa loob ng nucleus nangyayari. May nagawa na tayong mRNA, the product of transcription. Bago natin siya ilabas sa nucleus, papunta sa ribosomes, may modifications tayo na ginagawa. No? So, tignan nyo ito. So, meron tayo rito sa illustration, merong DNA template strand. After transcription, may nagawa tayong pre-mRNA transcript. Pre-mRNA kasi itong mRNA na wala pang modification na ginagawa. No? So, yung first na modification is dun sa 5' end, di ba may 5', 3' end, din naman yung RNA, naglalagay tayo ng mRNA cap. So para sa nito, this cap is actually consist of a backwardly inserted na guanine, no? Which sort of adds a methyl group, no, doon sa guanine na yun and on the adjacent na nucleotides. So basically, ang pinaka-gist is merong methylated cap na nilalagay dun sa 5' end. So, kailangan itong methylated cap na ito, no, for recognition, no, later on dun sa translation process natin mamaya. No? So, parang sort of the methylated cap is a recognition site for protein synthesis. So, nire-recognize ng ribosome yung mga mRNA bago nyo i-read via the methylated cap na nasa 5' end nung modified mRNA. Sa 3' end naman is naglalagay tayo ng maraming adenine, mga about 200 na adenine. Kaya tinatawag itong poly-A-tail. No, poly, A for adenine, and then tail kasi mahabang sequence yan ng adenine. Sa 3' end ito nilalagay. No, so, necessary rin ito for the protein synthesis to begin. And it also stabilizes, no, yung mRNA natin so that it stays intact longer. Kasi short-lived lang ang mga RNA, short-lived na molecules lang. So yung poly-A-tail makes them stable, intact for a longer period of time. No, again, so sa 5' end, naglalagay tayo ng methylated cap. Sa 3' end, naglalagay tayo ng poly-A-tail. Then afterwards, yung lahat ng modification natin is tawag nating splicing. So sa isang mRNA transcript, may mga segments tayo tinatawag na introns at exons. Yung introns, short for intervening sequences, ito yung mga parts ng RNA na wala naman siya actually ini-express na information. So, additional na segment lang siya. So, kung itatranslate natin siya, walang matatranslate sa mga segments na ito. So, typically, yung mga introns na ito are present kasi somehow they can control yung gene expression. Yung iba is maaring mga
vestige no, ng mga ancient genes from our predecessors that have lost their original function. But basically, yung mga introns is hindi natin kailangan during protein synthesis. Ang kailangan natin are the exons kasi they are the ones that carry the information. No? So, yung last na modification is splicing kasi we will remove yung mga introns or these intervening sequences. No? So pagkaalis noon, ang matitira na lang is puro exon. Kaya yung mature mRNA na dadalhin natin sa ribosome for translation is an mRNA comprised solely of exons, may methylated cap sa 5' end, and poly A tail sa 3' end. Okay? Naunawaan po? Kaya pa? Okay. So next, so punta naman tayo ngayon sa translation. So during translation, nakalabas na yung mRNA, nasa ribosomes na tayo. So ang gagawin ni ribosome, kilala natin siya as the site of protein synthesis. I-read niya yung RNA na product natin ng transcription. So sabi natin earlier, bawat tatlong nucleotide bases is isang codon. So, nire-read niya every codon by codon para malaman kung anong sequence ng or anong amino acid yung kailangan niya i-synthesize. Kaya in short, yung DNA natin is an instruction anong amino acids yung gagawin ng mga cells natin. No? So, may specific na codon, may specific na anticodon for every codon na equivalent also to a specific na amino acid. No? So, specific mRNA codons correspond to specific amino acid. So, tingnan natin yung mga properties ng code, ng genetic code natin. Number 1, the code itself is a triplet. Kasi nga sabi natin kanina, isang codon is made up of 3 nucleotide bases. So before, no, may maraming theories kung ilan ba talaga, kung paano nire-read ng ribosome yung mRNA para magawa siya ng amino acid. So kaya tingnan nyo, dito sa experiment na ito, it involves, we want to determine, in this experiment, no, the scientists want to determine how the codon is read. No? So, nire-read niya ba yon by a single nucleotide base, no? By 2s or by 3s? Important yun kasi parang alam natin how to read, no? How the ribosomes translate, no? Amino acid. So, tingnan natin dito. Meron tayong original RNA sequence, paulit-ulit na repeating sequences of GAC, 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 which results to the same amino acid, si aspartic acid. So ngayon, ang hypothesis natin, if mag-insert tayo ng ibang nucleotide base, mag-iiba yung sequence, tama? It will result to a different amino acid. Ngayon, kung pagka-insert natin, kunwari isang naglagay tayo ng panibagong code, yung nilagay natin na code, magre-result sa ibang amino acid, pero eventually dapat babalik siya dun sa original na amino acid, which is aspartic acid, kasi naglagay isang code lang naman yung nilagay natin. Ang tanong, yung code na yun is ilang bases ang constitution niya. Patingnan natin. Dito sa initial, sa unang experiment, nag-add sila ng isang nucleotide base. So initial aspartic acid, nag-insert sila ng guanine, and then naging glycine. So kung yung code is made up of a single nucleotide base, but after mag-insert ng guanine, babalik ulit na sa aspartic acid kung made up of a single na nucleotide base ang bawat codon. Pero after glycine, naging na siyang arginine. So iba na. So ibig sabihin, hindi by ones, which is basically kumbaga ang tawag rito, obvious naman kasi kung isang
kung isang base per amino acid, di ba sabi natin kanina, our body, our cells need at least 20 amino acids. Kung isang base per amino acid, 4 lang naman yung base natin adenine, guanine, cytosine, thymine. So kung isang base equivalent to isang amino acid, obviously 4 lang na amino acid yung magagawa natin, which is obviously kulang dun sa 20 na kailangan ng cells natin. So kung by 2 naman, so aspartic acid, nag-insert tayo ng UG, no, naging tryptophan, no, and then eventually naging threonine. Ibig sabihin, nag-iba rin yung code, hindi by 2s, which is again, no, kung bibilangin natin is tumutugma. Kasi kung by 2s, kung 4 na nucleotide bases raised to 2, 16 combinations lang yung possible, which is kulang pa rin para makumpleto yung 20 na amino acid. Kung by 3s, so from aspartic acid, nagdagdag tayo ng 3, UUG, nagkaroon ng leucine. And then, nakita nyo, niread ulit siya by 3s, GAC, kaya naging aspartic acid. So, ibig sabihin, nireread ng ribosome yung codons by 3s. Kasi kung by 1s, kunwari pagka-read niya rito, aspartic acid, niread niya by 1 ng by 1s ito, nagkaroon ng glycine. Pero bakit naging arginine? Kung by 1s, dapat aspartic acid ulit. Dito, kung by 2s, after tryptophan, dapat aspartic acid ulit. So, after nung insert nung 3, UUG, bumalik ulit sa aspartic acid. Is, kung bibilangin nga ulit natin yung possible combinations, tumutugma na. Kasi kung may 4 nucleotide bases raised to 3, 64 possible combinations, which are more than enough dun sa 20 amino acids na kailangan ng katawan natin. Diba? Naunawaan nyo, class? Okay. Next. So kaya, yung table natin of genetic code is merong 64 possible na combinations. So paano tayo magbasa ng table of genetic code? So yung first letter, kunwari AUG, ayun lang. So may first letter, second letter, third letter. Kunwari AUG. So hanapin natin. Kunwari AUG. So yung first letter natin, kunwari A yung first letter natin, U yung second letter, and then G yung third letter. Pag hinanap natin yung kung saan sila magtatapat is AUG, thionine. So, kunwari is CGA. So, C, hanapin natin. So, C, andito. Then G, dito. And then A, CG. Saan yung C ko kanina? Ito. So, CGA is arginine. So, dahil 20 lang naman yung amino acids and 64 yung possible combinations, kaya makikita nyo, may mga codes na isa lang or same amino acid lang yung pinocode nila. Kunwari, itong 4, CUU, CUC, CUA, CUG, lahat sila codes for leucine. Kasi nga, 64 combinations, 20 amino acids lang naman yung kailangan. Next. Another property ng code is hindi siya overlapping. It must not overlap. So pag sinabi natin non-overlapping, pagka-read nung kodo na by 3s, hindi na dapat siya uulit, hindi na siya mag-overlap. Kunwari, itong sequence na to, i-read natin siya by 3s. Dapat AG, CCC, then AAG, by 3s, and non-overlapping. Bakit hindi pwedeng overlapping? Kung overlapping yan, same sequence, i-read natin siya AUG, then overlap, balik tayo sa U, UGC, overlap ulit, balik tayo sa G, GCC, overlap ulit, CCC, and so on and so forth. Which actually, makakagawa tayo ng mas maraming amino acid kasi nire-repeat natin, nire-read natin because of the overlapping reading frame.
Pero hindi siya pwede kasi although mas maraming amino acid yung magagawa sa isang sequence, it sort of limits yung possible combinations. Bakit? Palagi ang nauunang codon ng mga amino acids ay palaging AUG, yun yung starting codon. So kung overlapping sila, dapat after AUG, yung next na codon is a codon na ang umpisa is U and G, ang base. Kasi AUG, kung overlap siya, yung next na amino acid is UG, ang umpisa. Which sa table natin is dadalawang amino acid lang yung may UG sa unahan, si cysteine at saka si tryptophan. So ibig sabihin, kung ganon, lahat ng proteins, methionine yung unang codon, tapos cysteine, tryptophan. So it sort of limits yung possible of combination, malilimit din yung proteins na magagawa natin. So kailangan another property ng codon is hindi siya overlapping. Pangatlo, kung by trace and non-overlapping, tignan nyo, itong sequence na ito, kung by trace at non-overlapping, pwede ko siyang i-read into different reading frames. Pwede mag-start ako sa A, basahin ko siya as AUG, CCC, AAG, ang magagawa nating amino acid is methionine, proline, lysine. Kung mag-umpisa ako sa U, sa second reading frame tayo, kung mag-umpisa ako sa U, nababasahin ko yung U, ang magagawa natin is UGC, CCA, AGA. Tama rin naman kasi by trace, hindi rin ako nag-overlap. So, ang nagawa natin, cysteine, proline, arginine. Kung mag-umpisa ako sa G, ang magbabasa natin is GCC, CAA, GAC. So, magiging siyang alanine, glutamine ata, di ko sure. And then aspartic acid, glutamine, yung GLN. Tama, glutamine. So ngayon, paano malalaman ng ribosome ano yung tamang reading frame? Diba? Kasi ito isang sequence lang. Kung susundin natin siya na by trace, non-overlapping, pwedeng iba-ibang reading frame depende kung saan tayo mag-uumpisa. So kung ikaw si ribosome, maaaring hindi mo alam, malilito ka kung saan mo umpisa. Which is why, meron tayong mga special codons which tells the ribosomes saan ka dapat mag-umpisa ng translation. Kaya, ang start codon palagi, it's the AUG, no, which codes for methionine. Kaya tingnan nyo, sa table of genetic code natin, yung AUG, isang amino acid lang siya, methionine lang, and walang ibang code para kay methionine kundi AUG lang. Ibig sabihin, no, bago tayo mag-translate si ribosome, kailangan meron munang AUG. Kung wala yung AUG, hindi tayo pwedeng mag-translate or walang translation na mangyayari. No? Then, meron tayong mga stop codons which tells the ribosomes na hanggang dun lang dapat yung translation. So, pag may na-meet siya na ganitong stop codons, stop ang translation. Tatlo yun. UAA, UAG, UAG, UGA. Wag, uga. Para malala natin. So, any of these three will tell the ribosome na stop na dapat ang translation. So, tingnan natin dito. Meron tayong tatlong reading frames, no, na tama naman kung by trace and non-overlapping, pero dapat babasahin natin siya. Ang correct reading is dito sa pangatlo. Pag-umpisa tayo dun sa AUG. So, sa exam, kung may ibibigay akong ganyang sequence, kunwari UCA, UGA, UCU, huwag kayong mag-uumpisa sa pag-read ng UCA. Hahanapin nyo dapat kung nasaan si AUG. Doon kayo mag-uumpisa ng translation. So dito, ang tamang reading frame is yung pangatlo. Kasi hinanap nyo muna sa AUG, methionine, bago nyo ni-read by trace and non-overlapping. So methionine, isoleucine, serine, and so on and so forth. So kung wala yung AUG, walang translation. So, kunyari ito.
Yan. So yung sequence, so nasa taas, pwede natin siyang basahin into 3 reading frames. Kung mag-umpisa agad tayo sa CAC, histidine. Kung mag-umpisa naman tayo sa A, threonine, which is mali. So dapat hanapin nyo, tignan nyo, hindi nyo muna binasa CA, CGG, UCG, dinesregard nyo yun, inantay muna hanapin yung AUG, no, bago tayo mag-translate. And then, syempre, tuloy-tuloy ang translation. Kung walang stop codon, maaaring ito yung isang open reading frame. So, tuloy-tuloy lang yung translation. Or kung may stop, mag-stop yung translation. Mag-umpisa lang ulit kung may another AUG. Kunwari, pwede kasi sa isang sequence, start, tapos tuloy-tuloy, stop, and then start ulit, tapos stop ulit. Pwede kasi ganon. So, basta hanapin nyo palagi, nasan yung AUG? And doon kayo mag-uumpisa ng translation. Ayan. Tingnan nyo ito. Sa number 2 na example, AUG, tas nag-UAG agad, which is a stop codon. So, stop ka na doon. Mag-aantay ka ulit ng next na AUG, kung ka mag-start. So, kagaya niyan, so methionine, then stop, tapos methionine ulit, and then tuloy-tuloy lang. So, may methionine ulit sa in-between, kasi maaaring kailangan niya ng amino acid na methionine para dyan sa sequence na yan. So, tuloy-tuloy lang tayo. Yeah. So, yung first mRNA codon natin is the codon na AUG. Palagi yan. So, it signifies yung start ng polypeptide natin. Tapusin na lang natin, parang less than 10 slides na lang naman pala. So, yung initiation ng translation is, syempre, kung nasan yung AUG. Di ba sabi natin kanina earlier, yung ribosomes natin, kung wala silang itatranslate, is magkahiwalay yung small and large subunit. Pag magta-translate na sila, they form a complex that reads yung mRNA. In this particular example, meron tayong mRNA strand na makita nyo 5' to 3', and then yung unang part or unang component ng ribosome that will bind is yung small subunit ng mRNA, ng ribosome. Magbabind yung small ribosomal subunit dun sa mRNA, hahanapin niya, di ba kanina merong methylated cap, hahanapin niya kung nasan yung methylated cap, and then may specific na sequence, tawag nating leader sequence, which tells na nandun malapit yung start ng translation. So ahead of the leader sequence, andoon yung AUG, which will be the start codon. Then after some time, pupunta ngayon dun sa complex yung other proteins, including yung large subunit ng ribosome natin. Sa large unit ng ribosome natin, if merong peptide binding site at saka acceptor site. Itong segment na ito, yung P and A is peptide site, and then yung A is acceptor site. Peptide site, kasi dito na-form yung peptide band. 'Di ba ang isang amino acid is pagka-synthesis ng isang amino acid, mag-a-attach ng another amino acid. So kumbaga yung buong chain is a polypeptide chain para makagawa tayo ng mga proteins. Na yung isang amino acid is ina-attach sa another amino acid via a peptide band. So yung pag-form ng peptide band nangyayari dito sa P site. So sa P site, dito na pupunta yung unang tRNA dun sa na-equivalent ng first na codon. So kunwari AUG, papasok rito yung methionine, yung tRNA that carries methionine. Sa acceptor site, dito papasok yung next na tRNA, yung next na nakatumbas ng next na codon sa chain. So kung ang next na codon ay CGA, equivalent na anticodon is CCU, equivalent to the amino acid glycine. So papasok siya sa tRNA.
no? And then elongation, yung process ng elongation is yung tuloy-tuloy na pag translate ni ribosome in 5' to 3' direction ng mRNA transcript. Kaya makikita nyo, kanina yung methionine nandito sa P site. Yung glycine nandun sa A site. So habang nagmo-move si ribosome in 5' to 3' direction, magmo-move rin yung mga tRNAs natin. Yung tRNA carrying methionine mag-exit sa ribosome. No, ang tRNA nare-recycle sila. So after nilang mag-carry ng amino acid and after mag-attach ng amino acid, no, pwede sila ulit magamit to carry another batch ng amino acid. So yung UAC, kukuha ulit siya ng another na methionine na dadalhin niya ulit kay ribosome. Kasi tinawag na transfer RNA. So yung next, yung initial na amino acid natin is the methionine. Sa P side, nag-form ng peptide bond para ma-attach natin yung next na amino acid, which is glycine. Kaya sa P side, dito na-form yung peptide bond. And then, on the A side, dito naman papasok yung next na amino acid. So, sabi natin cysteine. So, papasok siya doon sa A site, and then mag-move ulit si ribosome. So, mapupunta ngayon yung cysteine sa P site na magagawa ng peptide bond para may kabit natin dun sa preceding amino acid, which is si glycine. And then tuloy-tuloy lang. From A, pasok yung next na amino acid sa A site, lipat na P site para makabit siya sa preceding amino acid via forming peptide bond, no, which extends do yung amino acid chain. So kaya elongation, yun yung process na elongation. And then, once na ma-reach yung end, yung stop end of the stop codons, kunwari is UAA. UAA is stop codon. Pag na-reach ni ribosome, walang tRNA na mag-a-attach doon kasi wala siyang equivalent na amino acid. What will attach is a protein, no, a release factor protein na kapag nag-attach sa ribosome, will result para ma-release, no, mag-dissociate yung buong complex. Maghihiwala yung large and small subunit, mag-dissociate siya sa mRNA, mag-dissociate din yung mga amino acid na nagawa. Ayan. So in transcription and translation, so ito is pinapakita rito that an mRNA can be read multiple times para makagawa ng maraming copies of mRNA. And that mRNA pwedeng i-read numerous times din ng mga ribosomes para makagawa ng maraming amino acid, no, equivalent for that particular mRNA. No? So just some key points. Malapit na. Last na itong mga slides nito. So yung amino acids after nilang ma-form, di ba ang primary structure nila is a linear, no, na polypeptide chain. And then, these proteins are folded into several configurations para makagawa ng protein. So from primary structure, mapo-fold siya into secondary structure, mainly depende rin dun sa mga present na amino acids plus yung dahil aqueous kasi yung environment ng cell natin, it folds the polypeptide into its secondary structure hanggang sa kanyang 3-dimensional structure, tertiary structure. Quaternary structure may involve maraming polypeptides, forming yung proteins na kailangan natin. So in short, ang pinaka-gist dito is that proteins must be properly folded, no, para makagawa tayo ng proper na protein. If misfolded yung protein, mali yung structure niya, and hence mali rin yung function niya.
Kaya after magawa ng mga proteins, kunwari nakagawa na si ribosome ng proteins, ang next na step is for the endoplasmic reticulum to check if the proteins are properly folded. Kasi if not, di ba the ER, ang ginagawa ng ER is transport niya yung proteins na nagawa ng ribosomes papunta kay Golgi. Bago niya dalhin yung kay Golgi, i-check niya muna if tama yung pagkaka-fold sa mga proteins. If not, it will put a tag, parang sort of molecular marker in the form of ubiquitin. Itong ubiquitin are molecules na nilalagay ng ER sa misfolded protein para ma-mark siya as a misfolded protein. Na ibig sabihin, kailangan siyang i-degrade. No? So, a part of our cell, degrades this misfolded protein and then recycles yung peptides into amino acids ulit para makagawa ng panibago at tama na protein. So this way, yung misfolded protein is hindi magagamit ng cells natin. So mas maraming ubiquitin tags, ibig sabihin is more to be targeted for degradation. Pero however, may mga, di ba, nakita nyo naman sa mga sa mga initial discussions natin na may mga mutations talaga which results to maling protein or maling structure ng protein. Kaya nagkakaroon ng mga abnormalities natin which are one of the types ng mga genetic anomalies na kapag-mali yung protein folding. So that ends our discussion ng buong central dogma natin. Although ito is compressed pa, no, kasi kung makikita nyo dun sa mga binigay kong PowerPoint is mas marami pang ganap na nangyayari. Pero more on that na sa lecture na ninyo. So, i-reviewin nyo na lang. So, our exam will be, ano ba tayo? Thursday pa lang pala. Sa Thursday, siguro tapusin na natin yung mga iba pang natitirang lab reports if may hindi pa nasasubmit. And then pwede siguro tayo mag-quiz, diba, about dito sa central dogma. Short quiz na siguro about na lang sa magbibigay ako ng sequence, no? Then ibigay niyo yung product after DNA replication, transcription, translation. Ganun lang para madali-dali lang. And then para praktisado na kayo bago yung exam. Then the exam, kailan ko ba sinabi? Thursday, no? November 27, yung exam natin. So, 25 kahit completion na lang ng mga natitira pang requirements. Sa Thursday, pwede na rin mag-quiz yung mga may missing na quizzes pa para wala tayong kulang. Okay po? Ayan. So, that's all. Ay, mag-check pala ako attendance bago kayo this.